Proverbs 18:10. Proverbs 18:10. Hallelujah. Proverbs 18:10. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At lalo't higit sa ating Panginoon, tayo po ay magpapasimula ng umagang ito na nagsisimula tayo sa ating Panginoong Diyos. At tayo po ay makibukas po tayo sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 18, talata 10. Iulit ko po, makibukas po tayo sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 18, talata 10. Basahin ko po ang nakasulat po dito. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay maglambing sa ating Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Awitin po natin, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tuloy at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay Sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka. Minsan pa po, katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang lagi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at
dakila at tapat, O Diyos. Panginoon, tunay nga po, napakabuti niyo sa amin, O Lord. Sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga kasalanan at pagkukulang, Panginoon, kayo nananatiling tapat at mabuti sa amin, O Diyos. Kahit kami hindi nagtatapat, ang inyong katapat ay nananatili, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, dalangin namin na kayo po ang mangusap, kayo po ang manguna sa buong gawain, Panginoon. Kayo po ang tumayo sa aming harapan, langisan po ninyo ang labi ng inyong lingkod na gagamitin ngayong umaga. At tanging mga salita lamang po na nagmumula sa inyo ang maihayag, Panginoon, naway maging daluyan po ang inyong lingkod, Panginoon, na gagamitin ng inyong mga pagpapala, ng inyong mga mensahe at mga salita, Panginoon. Lord God, dalangin din po namin sa bawat isa po na nakikinig at nanonood ngayon at mga manunood mamaya, Panginoon. Lord God, dalangin namin ay kayo po, Panginoon, na magbigay sa bawat isa ng wisdom at pangunawa, Panginoon, upang maunawaan po at matanggap ng bawat isa ang inyong mensahe, Lord God. Panginoon, na naman po ang gawa ng kaaway, mga interruption po sa internet, Panginoon, mga distraction sa aming paligid, Panginoon, tinatalian namin sa pangalan ni Jesus. Lord God, sa inyo po lahat ng kapurihan. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakapakinig na po ng salita ng Diyos. Ibabagi po sa ating pastor, Pastor Ronald Cervantes. Purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pong live service ngayon ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay ginaganap po ngayon dito sa dako po ng Door of Faith Church, Santa Ines, San Miguel, Bulacan. At tayo po ngayong umaga ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat ang talagang titulo po nito ay pag-aaral po ng salita ng Diyos sa tuwing umaga. Kaya po napakapalad po talaga natin na tayo ay gumising pa at meron tayong mga bagong pagkakataon at regalo at blessing na buhay mula sa Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa na mga nakikinig ngayon. Ngayon po umaga ay ating pag-aaralan ang tinatawag po nating survival. Survival. Pagka po sinabi nating survival, ito po ay a person who has lived on, especially after a disaster or big problem. At isa sa mga napili kong karakter dito sa survival ay si Daniel. Kaya tayo po ngayon ay babasa ng mga talata dito po sa aklat ni Daniel. Magsimula po tayo dito po sa Daniel chapter 6 verses 1 to 3. Subalit bago po yun tayo po dumulog sa Diyos. Mabuti po namin Diyos, kami po ngayong umaga ay nagpapasakop, nagpapalinis, Ama, sumasanggunin kami sa inyo. At hinihiling po namin ang patuloy na pangunguna po ng Banal na Espiritu Santo sa programa po na ito, sa gawain na ito, sa pag-aaral na ito. Kayo po ang maitaas, kayo ang mailathala. Kayo po ang mabigyan ng parangal sa umagang ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming ipinapanalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ito po sa chapter 6 ng Daniel chapter 1 to 3. Ang ating pong title ay 40. Apat na T. 40 of survival in enemy territory. Si Daniel po kasi ay alam natin na talagang na-capture po sila ni Haring Nabucodonosor at dinala po sila doon sa Babylonia. Ngayon, ang titulo po natin dito is paano ka makakasurvive? You are there in the enemy line. Wala ka doon sa lugar mo. Wala ka sa comfort zone mo. At ito pong si Daniel ay paano kaya siya magtagumpay? So yung ating mga bagay na makaaral po dito ay pwede ho natin i-apply sa ating mga sarili. Kapag tayo po araw-araw ay naririto sa sanlibutan, ito po ay teritoryo ng kaaway. Amen? So, ating pong basahin ang Daniel chapter 6 verses 1 to 3. Sabi po dito, si Haring Dario ay humirang ng 120 gobernador at itinalaga niya sa buong kaharian. Pinili niya si Daniel at 20 katao upang mamahala sa mga gobernador. Si Daniel at ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga gobernador. Inisip ng hari na siya gawing tagapamahala sa buong kaharian. Nakita po natin. Sa verse 4, pagpatuloy po natin, kaya nga, ang dalawa niyang kasama, sa tagapamahala,
at mga gobernador ay humanap ng maibibintang upang huwag matuloy ang magandang balak para sa kanya ng hari. Ngunit wala silang makita pagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa kanyang relihiyon. Ang first T po natin na yung task. Now we have the task, first T. The second T is the test. The third T is trust. And the last T is thanks. Okay, doon ho tayo sa task. Yung tungkulin, yun pong iniatang sa kanya. Mga kapatid, kapag ikaw ay nasa isang lugar na hindi mo naman kabisado at ikaw ay napapaligiran ng mga taong kalaban mo at hindi mo talaga maituturing na mga kakampi mo sapagkat una-una, hindi nila ito karelihiyon, hindi nila ito mga kauri. Ito pa nga ang sumakop at sumira ng kanilang lungsod. Kaya maituturing po natin na itong si Daniel ay isang survivor sa lugar na iyon sapagkat hindi ho sila pinatay, subalit binigyan ho sila ng pagkakataong naturuan at maglingkod doon sa hari. Dito ho sa bilang background po, ay doon po sa chapter 1 ay sinakop po ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia ang kanilang lugar at marami po ang mga dinala doon. Pagkatapos po ay ito pong si Haring Nabucodonosor ay sabi nga natin ay naging mayabang, naging palalo at siya po ay nakisama sa mga hayop, kumakain siya kung anumang pagkain ng mga hayop at pagyari nun, nung bumalik siya sa Olirat at makilala niya ang Panginoon ay nanumbalik siya. Subalit, nang mamatay na po si Haring Nabucodonosor ay pumalit sa kanya yung anak ng si Beltesar at itong si Beltesar din naman ay hindi rin maganda ang pamamahala at masyado rin siya naging panatag sa kanyang sarili, naging mayabang at isa sa mga kasalanan po niya ay kanyang, nung meron ng kasiyahan doon sa kanilang palasyo, ay kinuha po niya yung mga kagamitan na nakuha nila doon sa templo at ginamit po nila upang ito ay kanilang gamitin sa kanilang mga handaan o sa kanilang mga gayakan. Kaya nagalit ang Panginoon sa bagay na yun at nung kanyang habang nandun po sila sa kanilang kasiyahan ay gumawa po ang kamay ng Diyos ng sulat doon sa may pader at doon nga po ay sinabi doon na matatapos na, magwawakas na ang kanyang paghahari at tinimbang siya, subalit hindi siya nakasumpungan na sakto, kulang siya at noon pong gabi na yon ay pinarangalan po si Daniel sapagkat siya po ang nakapagpaliwanag noong anuman ang nakasulat po sa dingding na yon ng palasyo at pagkatapos po ng siya pinangarangalan. Pero nung gabi din po na yon ay pinatay po itong si Haring Baltasar. Kaya nga po, nasako po ito ni Haring Dario at si Dario na po ang namahala doon sa lugar na yon. Ngayon, narito na po tayo sa tagpo na yon na kung saan si Haring Dario ay pumili ng 120 ng mga gobernador siya ng mamamahala po dito sa 120 po na gobernador na yon. At si Daniel po ay isa sa pangunahin. Pumili siya ng tatlong supervisor noon pong 120 na governor. Pero yung dalawa ay medyo hindi okay sa kanya. At alam nyo, minsan, pagka meron tinatawag na rivalry, ay talaga magsisira hanggang sa yung isa ay maging mahusay. Ngayon dito, binigyan po ng napakahirap na pwesto. Imagine niyo yun. You are in a strange land, you are a foreigner sa lugar na ito, pero ikaw ay binigyan ng atas ng hari. At pribilehiyo ito talaga sa atin. Pribilehiyo talaga sa atin ito. Una-una, hindi ka naman nila kalahi, pero bakit ka tinuruan? Bakit ka pinagtiwalaan? Ngayon, yung dalawa rito na inggit. Mga kapatid, ang pagbibigay po sa atin ng obligasyon o pagbibigay sa atin ng mga tungkulin ay karangalan at pribilehiyo. Every task na tinatanggap natin sa ating mga pastor, sa kamay ng Panginoon, sa ating mga namiminuno, ay pribilehiyo po yan. Sapagkat wala pong ibinibigay ang Panginoon ng mga tungkulin sa atin na hindi natin makakayanan. Tandaan po natin, bawat tungkulin na tinatanggap natin sa Panginoon, kaakibat nito ang kanyang pagsama. Kaakibat nito ang kanyang pangako na kasama mo siya palagi. So dito, masusumpungan natin ni si David, na si Daniel ay naging tapat. Kaya nga ho, ang sabi ng dalawang maninira sa kanya, yung kanyang dalawang oppressor, tingnan natin, bantayan natin, itong si Daniel.
ala silang makita kasi laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Mga pastor, mga lingkod ng Diyos, mga kamanggagawa, mga miyembro. Katulad kaya tayo ni Daniel, na kung tayo binibigyan ng ating mga gampanin ay masasabi kayang tapat tayo sa tungkulin natin. Now, that is the first task. At pagkatapos, sabi dito, nung makita nilang wala talaga silang maibubuta sa tungkulin, sapagkat laging tapat si Daniel, wala silang pwede maisira sa kanya. Mabuti pa ay, sabi niya, ang tingnan natin ay relihiyon niya. So, nakakita sila ng butas kung saan sila papasok. Doon ngayon papasok yung salitang test. The second T is test. Dahil sa nakakita sila ng pagkakataon, wala silang nakita sa tungkulin, tapos si Daniel sa tungkulin, doon sa test, eto na yung papasok si Daniel. Kasi, sabi dito sa verse 6 and 9, basahin po natin. Sinabi nila si Hari, nagkaisa po kaming mga gobernador, yung 120, nagkaisa yan, ng palagay. Mabuti po ay ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao, liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihahagis sa kulungan ng mga leon. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Na eto na umisip sila ng magandang paraan paano nila masaset up si Daniel. At eto na kayo yung kanilang nakita. Kasi alam nila na si Daniel ay may Diyos. Mahalari, pag-utos po natin at ito ang aming palagay. Kami lahat ng mga gobernador ay nagkasundo, nagkaroon ng idea na dapat po ay pagbawal na muna ang pagsamba sa mga Diyos, sa ibang Diyos at maliban po sa inyo. At sino ang hindi susunod sa utos na ito ay ihahagi sa kulungan. O ngayon, ano ho ang gagawin natin? Kapag tayo nasa kalagitnaan ng test, ano ho ba yung ating gagawin? Minsan ho, ang totoo lang, pangit man itong sabihin, paumanhin po sa ating lahat. Pagka tayo ay nasisilong o kaya ay nalalagay sa mga sitwasyon na pamimiliin ka sa iyong pananampalataya, paninindigan mo ba ito o mawawalan ka ng trabaho, pipiliin mo ba ito o mawawala yung kliyente mo, pipiliin mo ba ito o magkakahiwalay kayo ng best friend mo na nagpapautang sa iyo na matagal mo ng kaibigan na talagang utang mo na sa kanya ang maraming bagay na i-compromise natin ang ating pananampalataya. Kapatid, dito ho ay hindi pa naman ho buhay ang pinag-uusapan, pero maraming pagkakataon na i-compromise na ho natin ang pananampalatayang ito na ating nilalakaran. Pero dito po si Daniel, ito ho, hindi lang ho siya simpleng kamatayan. Ito ho ay papasok ka doon sa den of a lion na kung saan talagang pagluluray-lurayin ka roon. Kaya hindi ho madali ang pagpapasya ni Daniel. Pero ano ho makikita natin? Yung test na ito, nakapasa kaya si Daniel? Amen. Nakapasa si Daniel kasi ang sinabi na ho dito ay talagang hindi ho siya magpapaantig. Yung pananampalataya niya ay mananatili. Mananatili yun. Ito yung test niya. Ito yung test niya. Now, the third T is trust. Okay. Kapag ba tayo ay may test, pagka ba tayo nasa mahihirap na sitwasyon, kaya mo pa ba magtiwala sa Panginoon? Alam niyo, madali po sabihin talaga yan. Ako'y daranasan ko maraming mga bagay din. Sa tagal na rin ng aking paglilingkod sa larangan po ng ministeryo ay talagang madaling sabihin. Subalit, ang tunay na pagtitiwala ay mararanasan mo sa kalagitnaan ng problema. Hindi mo masasabing nagtitiwala ka sa Diyos kung hindi mo mararanasan at hindi ka i-expose talaga ng Panginoon doon sa mga sitwasyon na mahihirap ng buhay mo. So you need to trust. Sa verse 10 and 12, basahin mo natin ang ginawa ni Daniel. Nalaman ni Daniel na ang kautusan ay nalagdaan na ng hari. Umakyat siya sa isang silid at lumuhod siya at nanalangin. Pambihira, Ito na yung kautusan, bawal na nga mag-pray Bawal na nga manalangin Pero ano ang ginawa niya, Pumunta ho siya doon sa kanyang silid at lumuhod. Alam niyo naman yung maususero, yung kanyang dalawang tagapagsumbong. Ito talaga yung kanilang inaabangan. Yari si Daniel dito. Sapagkat ang kaugalian ni Daniel ay 3 beses sa maghapon, siya po ay nananalangin. 3 times.
a day kung manalangin siya. Kaya kabisado po ng mga kasama niya kung anong gagawin niya. Kapag siya umalis, ibig sabihin mananalangin. Kaya ito'y lagi nilang susundan. Eto na nga, nakakita sila ng napakagandang tiyempo at pagkakataon para sirain si Daniel. Ang sabi ho rito, gaya 3 beses maghapon siyang nananalangin, gaya ng kanyang kinaugalian. Binabantayan pala siya ng mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, dali-dali siyang isinubong ang sagot ng hari. Hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko. Narabi nila, "Bay Panginoon, nakita ho namin, mahal na hari, nakita ho namin si Daniel nananalangin, nilabag po ang inyong kautusan. Ano ho ang inyong gagawin? Hindi ho pwedeng mabali ang inyong kautusan, mahal na hari." Wala rin naman, nabitag ang hari sa kanyang sariling pasya. Kaya ang sinabi po dito, hindi pwedeng mabali ang kautusan ng hari. Dahil dito, iniutos ng hari na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Magtitiwala ka pa ba? Kaya po ba bang sabihin, praise God? Kaya po ba bang sabihin, salamat Panginoon? No, kapag kaho tayo ay naka-expose na doon na matetest yung pananampalataya mo. Amen? This is a test of faith. Hanggang saan ba niya kaya magtiwala sa Panginoon? So, trust is so important. Trust is very, very important. Minsan, yung aking mga kapatid dito at mga kamagagawa, may pinagalitan po ako sapagkat na nagipit sila, meron silang pangangailangan sa pananalapi. Ang naging pasyon nila, magbebenta sila ng gamit. Ang naging pasyon nila, ibebenta nila yung mga kasangkapan na kanilang kinakailangan araw-araw. Ang sabi ko sa kanila, kapag tayo ay nagtuturo na ang Diyos natin ay provider talaga siya. Paniwalaan mo yan, lakaran mo yan. At para masabi talaga na God is our provider, i-expose ka ng Diyos sa isang mahirap na sitwasyon, lalo pa doon sa walang-wala, para malaman mong umasa ka lang sa Kanya, para malaman mong provider ang Panginoon. Paano mo malalaman provider ang Panginoon kung lagi ka na lang sagana? Kung lagi ka na lang meron, di ba? Kapag sinabi mo at inireklara mo, my God is a good provider, talagang humanda ka. Minsan, isang araw, ipararanas sa iyong walang-wala ka, pero makikita mo, pag ikaw ay nagtiwala, darating talaga, darating, sapagkat hindi mababali ang pangako ng Panginoon that He will provide every need. Ipoprovide niya yung ating mga pangangailangan. All your needs. Amen? So ngayon dito, si Daniel, nagtiwala siya. Kahit na lang po, alam natin na napakapanganib ng kanyang susuotin. Napakapanganib ng isang naghihintay sa kanya. Pero nagtiwala po siya. Ang kahuli-hulihan, eto na. Tingnan ho natin ano ba nangyari. Verse 19, kinabukasan, so dinala na po si Daniel doon, itinapon na po si Daniel doon, at nalungkot din naman yung hari. Nalungkot din naman sapagkat siya'y nabitag, at siya ay nahuli, at siya ay na-frame up nitong mga pinagkakatiwalaan niyang dalawa nito na mamamahala sa mga governor, naging kakutsaba nila. Pero ano ho ang ginanap? Ano ho ang ginawa ni Daniel? Dito po, verse 19, kinabukasan pumunta ang hari sa kulungan ng mga leon, tinawag niya sa Daniel. Daniel, sagot nito, hindi po ako na pagkat ang bibig po ng mga leon ay pinatikom ng anghel na sinugo ng Diyos. Hindi siya hindi siya nagalaw, hindi siya nagalusan man lang ng kahit anong sugat na mula sa pangil o sa mga kuko sapagkat itinikom ng Diyos ang bibig ng mga leon na ito. Sabi nga po ng ibang mga narinig ko, nag-fasting muna yung mga leon. Bagamat gutom na sila, laway na ho sila kay Daniel. Pero fasting muna sila sapagkat tinikom ng Panginoon, tinikom ng anghel ng Diyos yung bibig ng leon. Alam po niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Verse 23, labis na ng galak ang hari at pinahango si Daniel, purihin ng Panginoon. The 40 is thanks. Amen. Marami tayong pagdadaanan ng pagsubok na kapag nagtiwala ka sa Kanya, magtatagumpay ka, mapagtatagumpayan mo yun. Anumang sitwasyon ito, anumang problema ito, anong kabigatan ito, anumang paninira ito, anumang mga matitinding sakit at karamdaman ito, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, sa bandang huli makikita mo kung paano siya kikilos, kung paano siya magpapagaling, kung paano niya ipoprovide ang pangailangan mo, kung paano niya i-restore lahat ng nawala sa iyo, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya.
At katapos-tapusan, tingnan natin dito, anong sinabi na David? Ang sabi ni Daniel, nagpapasalamat siya sa kanyang Diyos na tinanggap. Meron ba tayong pagpapasalamat? Meron ba tayong 40 thanks? Lord, salamat po ha. Lord, thank you po sa mga bagay na ito. Lagi-lagi nga natin sinasabi, bakit pag magte-testimony, lagi na lang yung kanilang magagandang patutuan sinasabi? Alokos, papasalamat ako sa Panginoon dahil may ganito po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon lagi dahil may ganito po. Ako po may blessing, ako may blessing. Alam nyo, mabuting bagay, pati yung mga problema ay atin pong ipagpapasalamat. Madalang po'y narinig ko na ganyan. Ako po yung magbo-volunteer sa mga gawain, sasabihin nila, sino po ang nakalistang magte-testimony ganito? O kaya naman, pag may mga pagkakataon, mahaba pa yung oras, sino po ang kinikilos ng Panginoon para mag-testimony, para magpatotoo sa kabutihan ng Panginoon? Napakadalang po ng mga taong tatayo doon na matindi ang problema, punong-puno ng kabigatan sa buhay at magpapasalamat pa rin sa Panginoon. Normally, yun, nagpapasalamat lagi, nagte-testimony sa programa, sa ating pong mga services, ay yung maraming blessing. Yung mayroong bagong trabaho, yung mayroong sakit. Bakit yung mga dumadaan sa pagsubok, hindi sila makapagpasalamat? Dito po, pinatunayan natin na kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, masasabi mo talagang, thank you, Lord. At ano ho nangyari? Alam niyo yung hari, sobra siyang nagalak nung makita niyang buhay si Daniel Kasi ito talaga yung kanyang lubos na pinagkakatiwalaan sapagkat sa trabaho ay laging tumpak. Lahat ng iniatas sa kanyang tungkulin ay pinagtatapatan niya. Kahit pala yung kalaban mo, kahit pala yung mga unbeliever, ay pwede kang pagtiwalaan ng sobra-sobra kung makikita nila ang pagiging tunay mong Kristiyano. Mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. At kung minsan may mga tao po talaga naninira sa atin, uso po yan. Uso yan. Kaya po, ang aking hamon sa inyo ay kung dumarating tayo sa mga puntong ganon na may mga naninira, wag ho tayo, hindi ho tayong gaganti. No? Ang gaganti para sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya dito po, ang sabi dito, pagdating sa palasyo, ano ang ginawa niya ng hari? Ang lahat na may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay pinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasahid sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Purihin ang Panginoon. Yung mga taong nagbabalak sa atin ng masama, sa kanila po babagsak yung mga patibong na inihahanda po nila para sa atin. Sapagkat Diyos ang sa atin ay magliligtas. Nakita naman natin, naku, gutom na gutom ho yung mga leon, hindi pa raw nakasasaya ito, nilalapa na sila. Ang masakit ho dito, hindi lamang sila na nagplano ng ganong patibong, kundi nadamay pa ho yung kanilang mga pamilya. Alam nyo, pagka minsan, alam lang natin, tayo ay makikinabang o tayo maapektuhan. But without our knowledge, even our family, naaapektuhan sila sa mali nating desisyon. Araw-araw gagawa tayo ng desisyon, apektado sila. Kapag naging mabuti ang desisyon natin, naaapektuhan sila. Pagka masama ang desisyon natin, lalo silang maaapektuhan. Kaya piliin natin kung ano ating magiging desisyon araw-araw. Amen? So, ang sabi po dito, isang bagay dito, iniutos ko sa lahat ng aking nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at mag-ahari magpakailanman. At si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Amen. Salamat po sa umagang ito na tayo po ay nagkaroon ng maiksing pag-aaral. Mahalaga po na sa lugar na ito, this is the place of the enemy, at we are here in the territory of the enemy. Mahalaga po na tayo ay maging tapat sa ating mga tungkulin, anumang task binigay sa atin, anumang yung mga test na parating sa atin, maging tapat tayo doon, magtiwala tayo, maibigay natin yung trust natin sa Panginoon, at katapos-tapusan lahat ng ito, mabuti man o masama ang dumating, magpupuri at magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. So magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Atin pong ipanalangin ang atin pong mga kapatid na nakatunghay ngayon at maging ang mga susunod na makakapanood pa nito. Marami pong salamat, tayo po dumulog sa Diyos. Ama, marami pong salamat sa inyo sa umagang ito. Ang pag-aaral po na ito, Panginoon, ng salita ninyo ay tunay na kagalakan, kalakasan po namin ngayon. Salamat po talaga na kami ay may bagong buhay, may bagong hininga. Salamat po dahil binibigyan ninyo kami ng panibagong lakas ngayon
upang gumanap ng aming mga tungkulin para sa inyo. Sapagkat ang lahat naman ng itong sangkap ng aming katawan, kayo ang nagdisensyo. Hayaan po ninyong sa araw na ito ay magamit namin ito para sa iyong kapurihan. Ano man ang aming mga talento meron, ano man ang aming lakas na ito, ay magamit po namin ngayong araw at sa mga susunod na panahon para kayo po ay mapaglingkuran. Marami pong salamat sa paalaala na ito sa aming sa aming pong mga buhay. Pinagpapala ko po ang mga kapatid ko ngayon na nakatunghay sa programang ito, nakipagkaisa po sa salita ng Diyos. Dinadalangin ko po pagyamanin din ninyo ang kanilang mga araw, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga oras ngayon sa paggawa ng kanilang mga tungkulin. Ibinibless ko po sila, Ama. Marami po salamat o Diyos. Ito po ang aming padalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa inyong lahat. At marami pong salamat. Tuloy ho nating subaybayan ang mga tumatayo at nagsasalita dito sa pag-aaral po ng salita ng Diyos tuwing umaga. God bless po muli. Dito po tayo sa San Miguel, Bulacan.